Hello, alright. Good evening. Bago ko po umpisa ng aking vlog, gusto ko lang po kayong batiin sa magandang araw, tanghali at gabi po sa ating lahat. Bago ko umpisa ng aking vlog, gusto ko lang po magpasalamat sa ating lahat sa mga supporters ko na nanonood, sa mga legit na sumusuporta at nagsasubscribe sa akin at nagustuhan yung aking mga content. Maraming salamat po. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao sa ngayon. Si Paulo Avellino po ay nihatid si Kim Chiu sa PBB kung saan po ay isang guest si Kim Chiu dun. At yun po, dahil si Kim Chiu naman po isang big winner way back the year past. Mga siguro nakalimutan ko na mga 2014 ata or mga 9 ganon. Nasa before 10 po yun eh. Yun yung umpisa ng panalo ni Kim Chiu. Dun po din siya sumikat. Sila nila Gerald Anderson before eh. Ayon sa aking puting ahas sa mga source ko, sabi po sa akin ay si Kim Chiu daw ay hinatid siya ni Paulo Avellino kasama ang kanilang mga staff. Pero si Kim Chiu lang po ay si Paulo lang po ang nagkatid sa kanya. Pagdating ni Kim Chiu sa PBB, sobrang sigaw ang mga tao at siya po ay nagbablog. Pansin po ng mga netizen sa kanyang vlog na kasama po niya sila Robby Domingo, yung mga friend po niya, sa mga staff din po, si Bianca, sa marami pa pong iba. Naramdaman ng mga netizen na suportado po si Paulo Avellino kay Kim Chiu at alam naman ng mga lahat na kahit anong gawin ni Kim Chiu, kahit mapapelikula man yan, endorso man yan, andyan pa rin si Paulo Avellino sa kanya. Kaya laking pasasalamat ng mga tao kay Paulo Avellino dahil hindi po niya iniwan si Kim Chiu sa kabila ng kahirapan at sa kabila ng sakit na naradarama ni Kim Chiu noon. Buhay na buhay po si Kim Chiu sa ngayon. Halos ang saya niya po ay hindi kayang tumbasan ni Sian Lim before. Ang kumbaga po, si Kim Chiu po ay, ang saya niya ay si Paulo Avellino sa ngayon. Alam naman natin lahat na sila po ay trendy at very sikat na love team sa ngayon. Kaya tayong mga supporters po, please, wag po natin iba sila Kim Chiu at Paulo Avellino kasi sila po ay nag-uumpisa pa lamang sa kanilang karera. Nag-uumpisa pa lamang bilang tambalan at nakikita naman natin ang kanilang mga effort, mga sakripisyo, mga patient at halos ng mga drama nila, halos mga movie nila ay talagang ginalingan po nila. Kaya sa mga bases po dyan, please, wag naman po tayong maging negatibo sa kanila. Dapat po pangalagaan natin sila dahil sila din po yung nagbibigay ng buhay, saya, at di lang po buhay at saya at inspirasyon din po sa atin. Dahil si Kim Chiu po ay nabablog bago siya pumasok sa bahay ni Kuya, napansin ng mga netizen na hinahanap po si Paulo doon. Di nila po alam na si Paulo po ang naghatid kay Kim Chiu sa PBB. Laging gulat din ng mga fans nang nalaman nila na si Paulo ang naghatid sa kanya. Kasi hindi po nila in-expect sa kabila-bila sa daming project, sa dami ng endorsement, sa dami ng mga movie na ginagawa ni Paulo. Kahit ganun kadami ang mga movie na ginagawa ni Paulo, andun pa rin siya para kay Kim Chiu at suportado. Ganyan po kabilib si Paulo. Kaya lahat ng mga tao, mga subscribers, mga content creator na binablog sila, yun po yung halos napapansin nila sa kanila kasi kahit anong busy po nila sa isa't isa, meron pa rin silang moment, sweet moment. Gaya yun yung simpleng pagkatid lang kay Kim Chiu. Isa po yung malaking halaga or isa po yung maging worth or importante. Ibig sabihin po, pag ang isang tao ay importante at hinatid ka, ibig sabihin mahalaga ka sa tao na yun.
Kahit gaano ka busy, kahit gaano kahirap, basta nag-effort ka, yun po ay tinatawag na pagmamahal na totoo. Iniisip po ng mga ibang tao na ginagawa lang daw ni Paulo to dahil po sila ay trending at viral na tambalan sa ngayon at pumuputok po yung kanilang tambalan. Hindi po. Ang ginagawa po ni Paulo sa ngayon po ay yun talaga siya. Yun talaga yung karakter niya bilang Paulo talaga. Hindi, walang halong camera po doon at walang halong movie po doon. Yung katotohanan na nakikita nyo sa ngayon at yun din po si Paulo noon at ngayon. Kaya halos lahat ng mga katambal ni Paulo before, halos ang mga comment sa kanya, very positive. Kaya dapat lang naman tayo maging positibo kasi sila din po ay isang inspirasyon. Hindi lamang po sa mga kabataan na tulad ko, or pati na rin po sa ating mga magulang, mga kapitbahay, may mga anak dyan, may mga standby din dyan, mga professional din dyan. Lahat po tayo dito sa mundo ay naging inspirasyon po sila dahil ang story po ng kanilang love team ay nag-umpisa lang po yan sa linlang. Ang linlang po ay first na love team po nila at doon din po nakita ng mga netizen kung anong klaseng chemistry meron sila. Sa mga ibang tambalan na first time ba, na-observe nyo ba na pag first time na magkatambal ang parehas na artista, hindi masyadong malakas sa takilya, di ba? Halos lahat po, parang kumbaga, parang pinopromote, tapos ang daming chiche-boriche bago sila makilala. Not like kila Kim Chiu at Paulo Velino. Ang unang movie po nila is Linlang. Ang Linlang po ay pumutok pati sa OFW, pati sa abroad, pati sa mga matatanda na may edad halos sa Pilipinas. Halos pinag-effortan nila at inabangan talaga. Doon mo nakikita na ang love team nila ay hindi lang basta-basta. At yun po ay first time na movie nila. Kaya laking pasasalamat po natin at pumutok sila bilang love team. Kasi isa din po yan na way para makamove on si Kim Chiu sa kanyang past. Maraming nagsasabi na mga buzzers po, mga comment ng mga buzzers na hanggang sa movie lang daw si Paulo Velino dahil po may anak siya at wala daw po yung salita sa kanya na kasal. Isipin mo, pati ba naman yung anak ni Paulo Velino dinamay pa ng mga buzzers para lang maging negatibo sila sa mga pang-araw-araw na buhay ni Paulo. Huwag naman ganun. Huwag natin idamay yung walang kinalaman. Isipin na lang po natin, hindi naman ayaw ni Paulo na pakasalan si Kim Chiu eh. Kundi po, nag-uumpisa pa lang sila. Alangan naman na unahan mo sila na magpakasal ka agad. Nag-uumpisa pa lang naman sila magtandem, di ba? Ayon sa aking isang comment dito na sabi niya po na si Paulo may yan. Parang may pagka-Koreano na bading. Balita nga sa kanya yan, bading yan. Naging sila daw ni Jake Cuenca. Kung magbalita po tayo, sana naman po yung positibo naman. Di naman natin kailangan na mag-discriminate ng kapwa nating tao kasi tayo po ay tao at tayo din po ay may pagkakamali na hindi lang po natin nalalaman at nararamdaman. Pero sa mga ibang tao, napapansin po nila yan. Please lang, wag tayo maging mag-viral lang dahil sa mga comment, mga negatibo. Kasi isipin natin po na sila Paulo at Kim Chiu po ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Tignan mo na lang yung story ni Kim Chiu na from rag to rich. Di ba halos lahat ng po mga artista is from rag to rich, from poor to rich, parang ganun. Kaya gusto ko rin pong ipabahagi sa inyo na
please tularan po natin yung mga ganun. Tsaka wag po tayong mag-comment mga negatibo dahil nakakapangit din po yan sa everyday natin. Lalahan na po lang natin na sila po ay nabibigay saya sa atin na bilang isang supporters nila. Kaya tayo po sa ngayon, hindi na lang po natin lahat kung ano po yung magiging sitwasyon nila, kung aamin ba sila, or kung ano po yung katotohanan sa kanilang relasyon. Alam naman natin na mahirap naman umamin sa publiko eh. Saka alam din naman natin na may mga moments sila na special sila sa isa't isa. Alam din natin na may meaning na yung mga kanilang galawan. Pero wag naman natin sobrahan, don't beyond their limit. Kasi may mga privacy din po mga yan at hindi po natin sila pwedeng tanungin na mga personal. Kasi kung ano lang po yung nakikita natin sa mga Instagram, mga post nila sa Facebook, yun po yung gawan natin ng kwento. At yun po ay maging positibo, magiging resulta, hindi po negatibo. Alam naman natin po yan. Kaya tungayan po natin ito at kung nagustuhan niyo po ang aking comment, update tayo everyday po. Please subscribe and share din po. Free lang po mag-comment. Maraming salamat po.